Biblical ba ang idea ng isang babaeng co-pastor, asawang co-pastor? Ang idea ng isang babaeng co-pastor o asawang co-pastor habang lalong nagiging karaniwan sa ilang modernong tagpo ng simbahan ay hindi umaayon sa modelo ng Biblia para sa pamumuno ng simbahan gaya ng nakabalangkas sa banal na kasulatan. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na mga kwalifikasyon para sa mga naglilingkod bilang pastor o elder. At ang mga kwalipikasyong ito ay hindi nakaugat sa mga kultural na uso kundi sa disenyo ng Diyos para sa kaayusan at otoridad ng simbahan. Sa unang Timoteo 3:1-2, isinulat ni Apostol Pablo, "Totoo ang pahayag na ito. Ang sinumang nagnanais na maging tagapangasiwa sa iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya nga, ang isang tagapangasiwa ay kailangan ng walang kapintasan, isa lamang ang asawa." Ang talatang ito ay hindi lamang nagtatakda ng moral at espiritual na mga pamantayan para sa mga pinuno ng simbahan, ngunit gumagamit din ng wikang partikular na panlalaki na nagpapahiwatig na ang tungkulin ng tagapangasiwa, pastor o elder ay inilaan para sa mga lalaki. Sa katulad na paraan, sinasabi ng Titus 1:5-6 na ang isang elder ay dapat na isa lamang ang asawa. Talata 6, na muling nagpapatibay sa pamumuno ng lalaki sa pastoral na katungkulan. Higit pa rito, ang unang Timoteo 2:12 ay nagbibigay ng direktang tagubilin hinggil sa pagtuturo at mga tungkulin ng otoridad sa loob ng simbahan. Hindi ko pinapayagan ng mga babae na magturo o mamuno sa mga lalaki, kundi dapat silang manahimik. Ito ay hindi isang pahayag tungkol sa halaga o kakayahan ng isang babae, ngunit tungkol sa itinalagang istruktura ng Diyos para sa pamumuno sa simbahan. Ang issue ay tungkulin, hindi halaga. Ibinatay ni Pablo ang tagubiling ito hindi sa mga pamantayang pangkultura, kundi sa nilikhang kaayusan na tinutukoy sina Adan at Eva sa mga sumusunod na talata. Unang Timoteo 2:13-14. Kaya, ang pagtuturong ito ay lumalampas sa panahon at kultura. Mahalagang tandaan na pinagtitibay ng Biblia ang pantay na halaga at dignidad ng mga babae at lalaki. Ipinapahayag ng Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ang mga Kristiyanong kababaihan ay kapwa tagapagmana kay Kristo. Galatia 3:28. Pinagkalooban ng Banal na Espiritu, unang Korinto 12:4-11, at tinawag upang maglingkod sa maraming mahalagang tungkulin sa loob ng simbahan. Ang mga kababaihan sa banal na kasulatan ay nagsilbi bilang mga guro sa ibang kababaihan, Tito 2:3-5, at mga taga-suporta ng ministeryo, Roma 16:1-2, sa mga konteksto ng simbahan. Gayunpaman, ang tungkulin ng pastor na tinukoy sa pamamagitan ng pagtuturo at paggamit ng espiritual na otoridad sa kongregasyon ay patuloy na nakalaan para sa mga kwalipikadong lalaki. Ang konsepto ng isang asawang co-pastor ay madalas na naguugat sa isang pagnanais na parangalan ang pagsasama ng mag-asawa sa ministeryo. Ang pagnanais mismo ay kapuri-puri. Ang isang makadiyos na asawa ay maaari at dapat na maging isang malakas na suporta, tagapayo at katuwang sa Ebanghelyo. Inilalarawan ng Kawikaan 31:10-31 ang isang babaeng may marangal na ugali, masipag, matalino at malakas sa espiritual. Gayunpaman, ang paggalang sa mga regalo at kontribusyon ng isang babae ay hindi nangangailangan ng pagtatalaga sa kanya ng isang papel na hindi pinahihintulutan ng kasulatan. Sa konklusyon, ang mga kababaihan ay napakahalaga sa buhay at misyon ng simbahan. Ngunit hindi sinusuportahan ng Biblia ang idea ng isang babaeng co-pastor o asawang co-pastor. Ang pagtataguyod sa disenyo ng Diyos para sa pamumuno ng simbahan ay hindi tungkol sa paglilimita sa kababaihan, kundi tungkol sa tapat na pagpapasakop sa salita ng Diyos at pagtitiwala sa kanyang karunungan para sa kalusugan at kaayusan ng kanyang simbahan.